pinagpapasalamat sa Diyos. Ano po? At ang lahat ng ito ay lagi natin isipin na lagi po nagmumula sa Panginoon ang mga bagay na ito. Ayan po. So kaya po, nung minsan dumarating din po sa point na sabi ko, pagod na ako eh. Kasi bakit? Yung ating physical ay yung maangal. Tama po? Pero, ang layunin ng Diyos ay gawin mo. Kasi duties mo yun eh. Kaya ano po yung sabi ng Panginoong Hesus? Ang lahat ng bagay ay napagtagumpayan ko na sa mundo. Eh kayo kaya? Yun po yun. Kaya need natin talaga na mag-overcome. At mapagtagumpayan natin lahat ng ito. Kasi yung po yung duties natin. Mayroon po ba tayong pamimilian? Wala po eh. So kaya gawin na lang po natin ng the best. Kung ano po yung makakaya natin. Kasi dati rin po akong, ang kaisipan ko rin po dati, bahala na. Hindi pala ganun eh. Hindi pala ganun. Bahala ng mananampalataya. Iisipin po natin lagi, araw-araw, na may duties pala ako sa iyo, Panginoon. Practicein po natin yun. Kasi kaya nawawala po yung kaisipan natin yun kasi hindi natin napapractice. Kailangan lang pala po yung napractice. At minsan pa po iniisip natin, napakahirap naman. Bakit naman ako pinapahirapan ng Diyos? Alam niyo po, sa totoo lang, kung paano naghahangad ang Diyos na hindi po tayo mahirapan, grabe po. Pero bakit nangyayari? Dahil po sa kasalanan. So sa pamamagitan po ng ating pag-overcome, sa pamamagitan po ng ating duties, dito po magsisimula para mawala, maputol yung kasalanan. Yun po yun. Kapag naunawaan po natin, kahit mahirap po, ay gagawin natin. Bakit? Para po pala ito sa akin. Kaya lang kung tayo minsan nagreklamo kasi hindi po natin naunawaan ang mga bagay. Akala natin pinahirapan tayo ng Diyos. Yan po. So kaya po, nung nag-aaral ako, out of 150 po kami, ilan na lang po kami graduate. Nakakalungkot. Nag-pull away na po yung iba. At yung iba pa po yung nangawala na. Kasi yung understanding po ay napakahalaga po. Na kapag hindi mo po naunawaan mabuti, ay maganon po yung magiging pananaw mo. Nakakapagod niya, kaya give up na po. Pero hindi po natin na alam na parang pala ito sa ating kabutihan. Bakit po sinabi po ng banal na kasulatan na sa ating panahon ay matutulad ni Noah? Amen? Bakit niya po sinabi? Bakit po sinabi sa Bible? Na sa ating panahon ay matutulad ni Noah. Katulad ng panahon ni Noah. Hindi po ba? Hindi po ba natin naiisip yun? May struggle talaga ang buhay. Na kapag hindi po tayo mag-persevere, magpupul away tayo. So kaya mahalaga po na kahit naman kung anong hirap, kapag para sa Panginoon, ay gawin po natin. Because
because of our duty. Huwag po natin dahilan trabaho o mga anak natin. No. Hindi po dahilan yun. Kasi kapag tinahilan natin, baka mawala sa atin yung mga anak natin. Sabi nga ni Pastor, may dahilan yun. Di po ba? Lalong masakit yun. Ayaw palang dahilan mo eh. Akin na nga, kukunin ko yan. Amen? Eh, maganda ng trabaho. Nung wala kang trabaho, pray ng pray ka sa Panginoon. Panginoon, pahingin ng trabaho, iniiyakan. Nung nagkatrabaho ka na eh. Busy ka na, hindi ka na makita sa simbahan. Amen? Tapos idadahilan ng trabaho. Sa ating batas po ay meron po tayong tinatawag na religious belief. Batas po yun. Ibig sabihin, ginagalang po yan ng pamahalaan. Na kung ano yung pananiwala mo ay gagawin mo ito. So, ibig sabihin, pag linggo, pinayagan ng boss mo, sabihin mo, mayroon mo tayong batas patungkol doon. Bakit mo ako pipigilan? Pero po ako, pinanalangin ko lang po. Magugulat ka. Ang ginawa ng Diyos. Na hindi niya po pwedeng alisin yung linggo ko kahit hindi ko po sabihin sa kanila. Ang ginawa ko, nagpakilala lang ako. Hindi po ba napakabuti ang Diyos? Kapag yung layunin mo ay ang layunin ng Diyos, ibibigay niya po ba? Ibibigay po. Ganun po siya. Nga po ang nagiging